Hi, Max Morning, Team US 111. Ayan, thank you so much again for inviting me sa inyong Monday module event. And I'm so glad that we are actually making this a three-part series. It's a discussion about the TikTok platform. So last week, ang topic po natin is TikTok content creation tips. And this week naman, ang pag-uusapan natin is TikTok trends and challenges. So medyo kadugtong siya and related pa rin naman siya doon sa previous topic natin. Siguro magdadagdag lang ako ng konti kung paano ba nag-work yung trends, yung challenges sa TikTok. So before I start, let me introduce myself again. Sa mga wala dito last week, I am Denise Africano. I am the former Marketing and Communications Assistant Manager in Max International. And aside from doing content for corporate, no, para sa mga brands, yun talaga yung naging start ng career ko. I also do content for my personal endeavors. Ayan. So as you can see, I am a TikTok content creator. Nagkaroon tayo ng following during the pandemic and nakapag-explore din naman ako ng iba't ibang klase ng content. My personal niche is comedy. So, ayan, I am a content creator through and through for work and for personal. So, last week, na-discuss lang namin kung bakit TikTok? Why is this platform changing the game for digital marketing? So, of course, number one is massive yung user base niya. Sobrang bilis ng growth ng TikTok over the years. Number two, engaging short form videos. So, as you all know, yung video sa TikTok are short lang. Nag-start siya actually ng 15 seconds to 1 minute. Pero right now, pwede na kayo na mag-upload ng up to 10 minutes. Number three, diverse yung demographics, which I will show later on. Number four, user-friendly editing tools. Nako, ito talaga yung isa sa mga pinaka-favorite ko sa TikTok. Doon sa app mismo, pwede ka nang mag-edit. Kaya naman, mas madali para sa atin mag-create ng content at mas madali para sa atin na mag-focus na lang kung ano ba yung content, kung ano ba yung message na sasabihin natin dun sa mga post natin dahil napakadali nang mag-edit sa TikTok. Number five, trend-centric algorithm. Ayan, so ayan yung pag-uusapan natin later on. Number six, madali din mag-integrate ng music. Number seven, creative freedom. So kahit anong klaseng content yung i-upload mo, basta maging consistent ka lang doon sa style mo, for sure magkakaroon ka rin ng views. Number eight, engagement and interaction. So maraming ways to interact with the creator. Hindi lang basta comment and like and share. Pwede ka rin mag-stitch, pwede ka rin mag-duet, ayan. Number 9 is discoverability. So kung TikTok user ka na, you would know na minsan may mga dumadaan sa feed mo na foreigners, 'di ba? Hindi naman sila Pilipino pero umaabot sila sa iyo. So yung reach mo is kadugtong ng number 10, global. So may ibig sabihin yung potential ng content mo, hindi lang siya local, global yung reach niya. Number 11 is yung viral potential niya. Ito talaga isa also sa mga pinaka-promising na feature ni TikTok. You don't need a huge following para magkaroon ka ng potential na maging viral. Kahit wala ka pang followers, basta maganda yung content mo at na-please mo yung algorithm ni TikTok, talagang pwede kang mag-viral kahit wala ka pang followers. And then of course, number 12 is influencer marketing. It also changed the game for influencers kasi unlike Instagram, 'di ba, na dapat aesthetic, ganyan, sa TikTok dapat ibang level yung content mo. Kapag nakakatawa ka, dapat super nakakatawa ka. Kapag aesthetic ka, dapat sobrang aesthetic ka talaga. So it also changed the game for influencers. So yung demographics ni TikTok, ayan, as you can see, while TikTok's user base is dominated by Gen Z, in the US, also naman din in the Philippines, kasi similar lang yung demographics natin when it comes to social media apps. Adoption is growing among millennials. So kahit na Gen Z, yung pinakamadami, dumadami na rin among millennials. And although it might feel like TikTok is huge in the US, the app's biggest audience actually comes from China, where the platform is called Douyin.
So ano po ba yung user behavior ng mga tao na gumagamit ng TikTok? I think kung TikTok user ka, makaka-relate ka dito. Merong mga nanonood lang, merong mga nagke-create, at meron din namang both, di ba? So, yung iba, sasabihin nila, nag-create ako ng TikTok kasi I just don't wanna miss out on any trends. Gusto ko, pag kami pinag-uusapan silang nakakatawa, alam ko kung ano yung references nila. So, nanonood ako sa TikTok. And a lot of people also, may study din yan, may data din yan na parang around 30-50% of the users find TikTok entertaining. Ayan. Tapos, yung iba naman, creators, no? So, nanonood lang nung umpisa, pero pagtagal-tagal, naging creator na rin. Kasi syempre, sobrang fun naman talaga nung app. Why not try na mag-upload ng mga content? And then, of course, dapat both din tayo. So, yung iba na watchers dati, creators na ngayon parehas na nilang ginagawa. And of course, for this Monday module lesson, magfo-focus tayo dun sa side ng pagiging creator. So how will this help us in promoting our business or our personal brand? So last week na-discuss din natin itong key elements, and para lang to refresher course, no? So para magkaroon ng viral TikToks, you need to incorporate several elements. Short form video, so TikTok demands concise concept. Dapat straight to the point kasi maiksi lang yung attention span ng audience mo. So, dapat engaging yon enough para magstay sila doon sa content mo. Number 2, use catchy music and soundtrack. So, isa sa mga ano talaga yan. Music is the heartbeat of TikTok. Isa talaga yan sa mga features and unique selling proposition ng TikTok. Yung sounds. So, utilize trending songs and sounds to enhance the appeal of your videos. Number 3, eye-catching visuals and aesthetics. Sinasabi talaga natin na dapat quality yung video ninyo. And then of course, relatable and shareable content. So, kapag ka mag-upload ka ng video, dapat iisipin mo din, kung ako ba yung manonood nito, i-share ko ba to sa friends ko? Or nakaka-relate ba ako dito? 'Di ba? So, kung sino yung target market mo, put your feet in their shoes para malaman mo kung eto ba ay quality na content na relatable and shareable. So ngayon, na-discuss din namin to last week na for short form videos content, it is very important to keep up with the trend. Yung trending topic, trending song, trending dance step, trending format, mga transition, ganyan. Time is of the essence. So yung example namin here is yung naging uso yung dance ni Wednesday Adam na I'll dance, dance, dance in my hands. Yan. Kung gagawin mo yun ngayon, hindi na yun uso. Sobrang late mo na, kahit na this year lang din naman to nangyari, sobrang late mo na. 'Di ba? Time is of the essence. Dapat kung kailan siya naging uso, doon mo rin siya i-upload. So the question is, bakit ba important na porket may nakita akong mga girls na magagandang sumasayaw ng Wednesday Addams, bakit important for me to follow those trends also? That is because TikTok's main feed, yung For You page, is specifically curated to showcase trending and engaging content. So, di ba sa TikTok, parang ang promise nila is there are no two For You page that are alike. Kasi yung For You page mo, para sa'yo talaga yan. Tinuruan mo yung app mo kung ano yung mga interests mo. Kaya yun yung finifeed ni TikTok sa'yo. And at the same time, kung ano naman yung nakikita ni TikTok na trending and engaging content based on your interest, yun yung mga sineserve niya sa'yo. So that's why it is very important for you to follow trends as a creator. Because yung TikTok is specifically curated to showcase trending and engaging content. Right? Ngayon, ang next question natin is, paano, 'di ba? In other words kasi, ang sinasabi lang natin, kailangan mo mag-follow ng trend para magkaroon ka ng higher chances, more chances to get viral views. So ito, i-discuss ko lang very quickly yung isa kong example na very, very favorite ko right now. Si Tube Girl. Si Tube Girl is from London. Tapos yung content niya is, nag-ano siya,
nagvi-video siya, nagsasayaw siya sa train. And para sa iba, sobrang nakakahiya yan, nahihiya sila, ang daming tao. Pero Tube Girl actually started a movement in TikTok. Sobrang dami na ngayong babae na parang nai-impress doon sa kanyang confidence. Wala daw siyang social anxiety. Sobra silang natutuwa. Kaya naman, yung mga content nila, tinatry nila na, etong nasa gitna. Ayan. Tinatry nila na, what if kaya ko din gawin yon kasi kaya naman din gawin ni Tube Girl, right? So parang nag-i-start siya ng movement. And yung mga girls na nag-a-upload ng ganong klase ng content, surprisingly, of course, nakakakuha sila ng magandang views and nagiging trending din yung content nila. You got that, babe? Ayan. So, yung question naman is, hindi ko yun style. 'Di ba? Parang kung ako yung sasayaw-sayaw sa train, hindi ko yun style. Anong gagawin ko? 'Di ba? Very You got that, unlikely. babe? So, ang pwede natin gawin is you can tweak the trend to fit your content. Okay? So, itong example na binigay ko dito is something na pwede nyong i-consider. So, ngayon, meron din nagte-trend na sound na, wait, play ko sa inyo. Ayan. So, song siya, you got that big, big bubble gum, 'di ba? So, parang for you, hindi naman nagkakaroon ng views yung mga video mo na basta-basta ka lang sumasayaw ng ganyan, 'di ba? So, anong gagawin mo? Hindi naman ganun yung style mo. Katulad ng ginawa nila dito. Let me just play that again. You got that, babe? Ayan. So, ang ginawa nila, nilagyan nila ng caption doon sa taas. 'Di ba? Habang ginagawa nila yung trending na sayaw, na talaga originally sayaw lang naman, dinagdagan nila ng caption sa taas para mag-fit doon sa content nila. Kasi yung content nila siguro about, healthy relationships or relationship goals, mga ganyan. So, sa atin, for example, kung ganito yung klase ng content na gusto nyong gawin, pwedeng signs na kailangan mo ng glutathione in your body. O, di ba? Pero, sumusunod ka pa rin doon sa trending na song and trending na dance. So, mas mataas pa rin yung chance mo na maging viral. Ayan. So, isa sa mga talagang favorite ko na sinasabi sa lahat ng mga gustong mag-TikTok is that you have to create a calendar. Isa talaga kasi sa mga mistakes na ginagawa ng mga gustong maging content creator sa TikTok is that hindi sila nagiging consistent sa mga content nila. Mas marami kang content na pinoproduce, na pinag-iisipan mo of course, mas mataas of course yung chances mo din na magkaroon ka ng viral na content. So, hindi naman nagbibilang yung mga audience sa TikTok, 'di ba? Hindi naman sila nagbibilang kung ilang beses ka na bang nag-upload today. Kasi yung For You page, 'di ba? TikTok na yung nagfi-feed nun para sa inyo. So kahit ilan yung i-upload mo in a day, just make sure na meron kang personal style at merong valuable lesson, magandang communication, yung content mo. Ilatag mo yan in a month, in a week, kung anong comfortable sa'yo. And then create a calendar just to make sure na hindi ka mauubusan ng content at hindi ka mabablank ng ilang araw because consistency is really also the key sa pagkakaroon ng mga viral na TikTok. So, ayan yung mga tips and tricks natin about trending contents. So I will be waiting for your uploads. Ayan. If you have any questions, just let me know. And thank you and Max Morning.